wala sa akin ang pag-aapila. Kayo ay nagdama at umalis, mag-automatic, kagawa kayo ng punishment kay Mami Shane po yan. Puntahan nyo si Mami Shane yun. Kung ano yung pinapagawa ni Mami Shane, lumuhod sa asin, kumain ng sili doon, gawin ninyo. Kung gusto nyo bumalik. Kung ayaw nyo naman, wala kaming pakialam, lumayas kayo dyan. Kayo yung may problema. Ikaw naman, Mami Joya, bigyan kita ng grade sa inyong mga guardians kung ikaw ay karapat-dapat na maging isang head co-founders. Kung kinakailangan na pag-aralan mo lahat, ang pagiging isang head co-founders, pag-aralan mo mabuti. Kasi wag mong sayangin yung sinayang inaksayang oras. Tandaan mo to, hindi kita i-briefing dito sa live na ito. Oo, sige po. Walang problema. Ayoko mag-briefing dito sa live. Nandun yung mga comment nila doon. Di ko alam kung sino mag-handle sa'yo para i-briefing ka. Kung sinong mga elite na pwedeng i-briefing ka, magpa-briefing ka. Okay. At kasi alam mo kung bakit, Mami, ang mga sasakupan mo ay 1,000 tao. So pag dumating sa point na ikaw ay mag-recite sa mismong or mag-speech mismo sa personal nating gathering, karapat-dapat ka bang palakpakan ng inyong nasasakupan at ipagmalaki kung halimbawang tayo ay parang grade 1 lang na magpaliwanag kung ano ang sistema at pagpapalawak ng inyong organisasyon? Mabuti yung nagkakaliwanagan tayo. Okay na, pwede ka na bumaba. Thank you so much, Department 7. Hindi siya active, hindi siya absent, present yan. Pwede ka na bumaba. Kung ako sa inyo, pumunta kayo kay Daddy Habagat, kay Mami Shane, Daddy Drew, kay Daddy Jack, at sa mga elite. Kung ako sa inyo lang, maniwala kayo, pagkatapos nun, akala nyo ba? Ba't Adan? Maniwala kayo sa akin, yung ganyan na sinabi ko kay Mami Joya na yan, is automatic yan, ay i-report pa rin ng TFT Elite yan kung ano ang sistema na ni Mami Joya. Akala niyo siguro si Mami Joya ay nakaligtas na. Gusto namin gumaling pa. Okay? Gusto naming lumawak pa yung 7. Gusto naming mas maging hangaan at damihan pa ng TFT7 ang umahanga sa kanya. Kaya Mami Joya, I'm so sorry to say that kung bakit kasama ka sa monitor namin. Okay? Mami Joya, gusto namin tulungan ka. Anong gusto mo? Abando ka na namin? Wala kami pakialam sa iyo. Gawin lang na, bahala kayo. Sige, update. Kung update, hindi ganon. Nasasawa na rin naman ako at naaawa na rin naman ako sa inyo. Ginagawa nyo nga ang lahat. Pero parang palagi na lang may kulang. Yan ang palagi kong iniisip. Ano pa ba ang kulang sa mga yan? Hindi kami nagkulang. O ngayon, tututukan namin kayo. Yun ang kulang. Next, TFT8. Head co-founder. Press 1. Wala. Okay, lagyan mo na absent. Absent ang head founder, absent din ang head co-founder. Ano pa kayang mayroon sa TFT8? TFT9! Oh, yan, Medusa. Mabuti naman nandiyan si Medusa. Oh, Medusa. Oh. Pew pew. Let's go, Sabo. Let's go, Sago. Shawi sa lahat po. Wait lang ayan, para mas maganda. Yes, let's go. Pew pew. Sige na, patanong ako ulit, Dad. Ano ba ang ginagawa ng isang head co-founder at saka ano na ang ginagawa nyo bilang isang head co-founder? Pareha sa tanong yan, pero magkaiba yan. Pangkasalukuyan at saka yung tinatawag present and past. Ano natin Pangkasalukuyan at saka yung future. Future yata yun? Magagana pa lang. Okay. So, shoutout po sa lahat, So, sa ngayon, Dad, as a head co-founder, isa ako dun sa mga nagdesisyon para sa department namin. Since wala si Mama Ella, lahat ng decision na ginagawa namin is ako nang gumagawa. Ano yung mga desisyon na yan? Sa department namin,
Tulad ng ano? Decision for like example, may mga may mga gustong mga rules na gawin ng mga ibang crowns ko. Kung nakikita ko naman na okay siya, ina-approve ko. Kung nakikita ko naman na ikakabuti siya ng team na hinahawakan nila, ina-approve ko at hindi ko na hinaantay na mag-chat ako kay Mami Ella since siya ay busy. So ako na mismo ang gumagawa ng desisyon. Kasi syempre tatagal siya, mapipending siya, hindi siya magagawa. So as long as kaya kong i-approve, as long as kaya ko na nakikita ko na mas ikakabuti siya, ina-approve ko kaagad. At nakikita ko naman na sa mga co-crowns ko na ginagawa naman nila yon at ini-implement sa team na hawak nila. And then dun sa mga plano na sinasabi mo in plano namin, no? So sa ngayon, ang plano na binigay ko sa kanila is hindi po kami mag-aakyat ng crowns hanggat hindi po namin nabubuo ang isang branch. Kasi aanhin naman namin ang crown na nasa taas kung mas kailangan namin ng tao na humawak ng teams. Kasi yung crown naman is nasa taas lang para i-guide yung team. Mas kailangan po namin ng tao ngayon na mismo na nasa loob ng teams para tumulong sa pag-recruit at tumulong kung ano yung mga pagkukulang sa bawat team since kami ay hindi pa kompleto sa isang branch. So sa ngayon, ang ginagawa ko as a head co-founder, ako yung sa crown ako lumalapit, hindi sa teams eh. Kasi ang crowns ko, sila ang humawak ng teams nila, sila bahala. Ako, ang crown ko, sila ang kinakamusta ko. Kamusta yung mga team na hawak ninyo? Pero hanggat kaya ko naman na paano ka nakakasigurado na ang mga crown mo ay hindi power user? Kasi nakikita ko, Dad. Nakikita ko sila mismo sa mga live. Tinatambayan ko sila. 5 lang naman kami dahil hindi ako mahihirapan para silipin sila sa ginagawa nila. At nakikita ko naman yung bawat live nila is andyan yung mga anak-anakan nila na nakikita ko na kahit hindi man gano ka laki ang meron kaming members ngayon, nakikita ko na yung bonding nila is andyan. Hindi man namin nira-rush na mapuno agad namin yung isang branch, at least yung bonding is andyan. Kung sino yung matira, yun lang. At kung umalis, wala namang problema sa amin. As long as kaya namin na i-maintain yung bonding, yung rules na meron kami hanggang sa matuto sila lahat, yun lang po yung ginagawa namin sa ngayon. Well, very well said. Mami Mendoza. At least may tanong ako, isang last question na sa inyo. Magaling ka naman na sa head co-founders. Siguro naman magagaling ang crowd leader mo. Bakit ang hina ng Department of TFT9? What happened? Dad, hindi po namin kayang punan ang oras since lahat po kami ay busy at kami po ay 5 lang. Pero since wala si Mamela, 4 lang po kami ang kumikilos at lahat po may trabaho. So hanggat kaya namin sa oras na available kami, pinupunan namin. So, ibig sabihin, 4 lang kayo. Kulang pa kayo sa oras. Paano kaya mangyayari kaya ang Department of TFT9? Sa ngayon, Dad, meron kami, may ginawa ako na isang plan na yung mga founders is mag-recruit sila ng 5 at kami din mismo na mga crowns is mag-recruit din kami ng 5 to 10. Every day yan. So, within 1 week, kailangan meron kaming recruit and if ever hindi sila maka-recruit, magbibigay kami ng penalty na 100 pesos na ibabagsak nila sa crown. So, sa ngayon, every day is thankful naman ako at meron ako nakikitang pumapasok na mga tao sa team namin and from 28, meron na kami ngayong 52 members. So, hindi man siya agad-agad pero paunti-unti no? Bakit hindi nyo ginagamit yung lahat ng members na meron sa inyo at officers? Bakit always kayo nakapokus sa lahat ng mga crown and founders? Kaya nga po tayo may mga briefing implementation dito sa ating organisasyon. It's because yun ay ipapalaganap natin. Hindi tayo pwedeng mag-recruit ng mga members na unactive. Inactive at higit sa lahat pang ginagawa na. So kung halimbawa you have a 52 members, within 1 week, magkakaroon kayo ng 104 members. Within 1 week, magkakaroon kayo ng more than 208 members. Sa susunod na linggo, meron kayong 400 something members na.
Bakit yung ano mo dito is pagpupukusan lang natin yon. Kung mayroon kang 52 members active, you can imagine, kasi kayo, pinapaliit nyo lalo yung mundo. Palawakin nyo lalo yung mundo ninyo. Meron kayong 52 members. Kausapin nyo yung 52 members na yan. Magpatugaan ba tayo? Magtutulungan ba tayo sa ating organisasyon or hindi? Paano naman tayo magiging kulelat? Darating sa point na wala tayong mga kakayanan if ever na dumating sa point na magkaroon tayo ng problema. So how to fix this problem kung halimbawang tayo ay kulelat? Isa yun sa mga benefits na makukuha ninyo sa inyong organisasyon. Sana matanda-tandaan ninyo yan kapag kayo ay may 52 members, kausapin mo kung halimbawa makakuha ka lang dyan ng 25 actives at sumusunod sa iyo, at talagang may pagmamahal at legit na gustong tumulong sa inyong organisasyon. Ganyan ang ginawa ko when I was start na magtayo ng TFT family. Ganyan ang ginawa ko sa isang departamento kung bakit tayo umabot ng ganito karami. Kasi kung sila mismo ang yumayakap sa TFT family, magkakaroon kami ng agreement. Sige, total, tayo naman ang nagtutulungan. Sige, ilan kayong members na active ngayon? Like for example, Daddy James, meron kaming 100 active. Sa isang linggo, ang sinasabi ko, how many days within 1 week? Meron tayong 7 days. 6 days matulog ka. Sa bumangon ng pang-7 araw, i-recruit mo yung isang members na kailangan natin. Every single people. Every single member. So, ilan na tayo ngayon? 200 members agad within 1 week. Nasa tamang pag-aalaga, nasa tamang pagmomonitor, nasa tamang pag-uusap, at nasa tamang pagsasabi ko ano dapat na gawin. After 1 week, Mami Mendoza, being as head co-founder ng Department of TFT9, magpapatawag ka ng general meeting para isubmit ang inyong mga members na nakuha, every single member na meron kang nakausap. Ibig sabihin, ipapatawag mo na to, sinong hindi nakapag-comply, sino dito yung hindi nakasunod, sino dito yung walang na-recruit, so within 1 week, isang tao lang nare-recruit, hindi mo nagawa, anong ginawa natin? So, ibig sabihin, hindi ka pa pala kayang mag-recruit, no problem, wag mong akuin ang responsibility natin kung hindi mo kayang i-recruit yun. Parang ganun lang yung kasimple, Mami. Sabi ko nga sa lahat ng mga leader, napaka-basic. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo yun magawa-gawa. Palagi na lang ganun. After nung nakuha nyo na yung 100 people na yun, nung nakuha ko na, nag-atas na ako ng isang crown leader sa mga department na mag-briefing dun sa mga bago, dun sa na-recruit nila, para sila'y matuto at sila namang 200 members na naging active na, saka mo sila kausapin ulit. Basic sa totoo lang, napaka-basic. Kapag nalalakihan ka natin, hindi mo na magawang i-handle yung ganong kalawak, gawin mong 10 yung Mami Mendoza. Magtiwala ka sa mga crown mo, bigyan mo ng importansya, bigyan mo ng karapatan, at higit sa lahat, iatang mo sa kanilang mga balikat ang trabahong katulad nung sayo. Ako, hindi ko kayang mag-isa eh. Kasi kung i-handle ko kayo sa loob ng 16 department with only elite, mahihirapan kami. Kaya nga may head co-founders at head founders kaming itinalaga eh. Ayaw namin maging power user kami. Ayaw namin humawak sa leeg ng mga tao. Lumawak at lumawak ang TFT family. Palawakin din natin ang leader na matitino. Palawakin din natin ang leader na maayos. Hindi natin kailangan mag-create ng leader na magiging pabigat sa organisasyon. Sana maintindihan mo yan, Mami Mendoza. Yan ang kulang sa inyo. Yung mga inactive, yung mga busy sa trabaho, ay kapag busy po ako, inaatang ko na agad sa kasamahan ko ang responsibility na may responsibility ako. Kasi gusto ko siya naman yung gumawa no kasi busy ako. Para pag nagbalik na ako, nagtutulungan na kami. Huwag kayong matakot kung masapawan at magalingan kayo. Hindi tayo nagtayo para may magaling. Nagtayo tayo para sa ating organisasyon. Hindi para sa sarili natin, mga Lodi.
Sana aware tayo doon lahat. Maraming salamat, Mami Mendoza. Maraming comment dito sa Crown GC namin about sa'yo. Yes, totally magaling ka. Maraming nagsasabi, pero mahirap kasi may mga bagay na sino naman tong dipunggol na ito? Ayan o. Nandito ko tayo sa meeting pero may naglalapag doon ng mga video, nanonood daw ng Matilda Show. Mami Bihag, with due respect, walang masabi ang mga Crown Leader Elite sa'yo, Mami Mendoza. Gawin mo kung anong trabaho mo. At higit sa lahat, kung ano yung nasabi ko ngayon, Yanmi ay imo-monitor namin sa inyo. Automatically, i-report yan ni Mami Toyang. At wala po kaming mga elite. Siguraduhin ko sa iyo, Mami Darling, from TFT11, huwag mong itolerate ang Crown Leader ninyo at department mo kasi hindi yan makakatulong sa organisasyon. Ang sabi niya kasi dito is, wala yung kanilang head co-founders, ay paakitin na lang daw ang head founder. Ano bang tinatawag? Head founder, head co-founder. Huwag natin itolerate yun. Kung absent, absent. Kung wala, wala. Kasi pag halimbawa tinotolerate ninyo yan, wala. Kung wala, wala. Di magkakaroon tayo ng automatic. Tatayo kayo niyan. Kapag wala, wala. Ganun lang yung kasimple. Huwag ninyong itolerate yung mga mali at kakulangan kasi hindi yan makakatulong. Real talk. Okay, maraming salamat, Mami Mendoza. Thank you so much. Oh, next. TFT10. Head co-founder. Na. Grabe naman din tolerate. Masyado kang madamdamin, Mr. Head Founder Pakay. Ano kaya ang sa tingin mo sa salitang ito? Dad, wala ang TFT11 Crown. Hindi ko pa sila tinatawag, ha? Pwede bang head founder na lang ang iakyat mo? Ano sa tingin mo yan? Oo, di ba? Hindi mo na ako galit. Ni-explain ko lang. Huwag tayong mag-comment. Kung halimbawang wala tayo, huwag na natin comment. Tingnan natin kung wala. Wala natin kailangan i-add pa o dagdagan pa na mayroon tayong gagawing shortcut dito sa TFT family. So, magiging conflict yon sa inyo. Hindi naman sikaw sinasabihan ko, Head Founder Pakay. Haligi ng TFT11, hindi ikaw ang sinasabihan ko, kundi ang elite. Kailangan namin sa elite ay disiplina, kailangan maging patas at maging pantay kaming lahat. Ayaw namin na mayroong, malinaw naman. Malinaw naman. Mabuti. Ngayon, Mr. TFT10 Department, Crown Leader, Head Co-Founders, meron ba dyan? Wala. Mabibilang ako na press 1. Bibilang ako ng 10. 1, 2. Mabilisan lang tayo. Hindi tayo matatapos ng isang buong araw. Maniwala kayo sa akin. Kasi alam niyo kung bakit? Masyado tayong di available. Kaya nangyari. Wala. Absent. Lagyan mo ng absent yan. Daddy Jack, noted ba yan? Tatlo lang, ha? Hanggang 3 lang ang ating absent, ha? Kapag sumunod na magpa-meeting ulit at hindi nakapag-comply ang isang department, pangalawa na yan, pangatlo, hindi pa rin nakapag-comply sa loob ng isang buwan, automatic, sipain na yung mga head founder na yan. Wala namang kwenta-kwenta yan. Hindi kayang magpasunod ng Crown Leader yan. Nakakahiya sa mga founder yan. Di ka mga founder. Awayin ninyo mga founder. Nakakahiya yung department natin doon. Puro tayo absent kayong mga Crown. Tapos pag nagpapamiting kayo, galit na galit kayo sa amin. Mga founders, lalo na yata kung nagpatawag ako ng general meeting. Lalo na yata kung nandito ang mga founders, awayin talaga kayo nun. Pag nagpapatawag kayo ng meeting, galit na galit kayo. Pinapababaan nyo kami. Tapos kayo, nang nagpatawag sa Daddy James ng meeting, wala kayo.
Awayin talaga kayo ng inyong mga founder. Ay talagang ipahiya ako department nyo din eh. TFT11. TFT11. Bahala kayo. Inuulit ko sa inyo, pinapaganda po lalo. TFT11 wala. TFT12. Inamin ko sa inyo, pinapaganda po lalo ni Bigo ang kanyang nasasakupan. May mga bagong update ngayon si Bigo. Yan ang hindi nyo alam. At pagkatapos dyan, marami at malawak lalo si Bigo. At kapag lumawak si Bigo, anong mangyayari? Yung mga dating mga nagsisipag at nagtsatsaga na sumuko na, ayun, babalik na ulit sa TFT yan. At pagkatapos niyan, ayun, magsisimula ulit ng panibago. Pero hindi nyo ginawa, nung dating nandun na kayo sa top, hindi nyo minintain. Hindi nyo ako masisisi. Kung bakit si TFT walang kamatayan, kasi nga, marami talagang nangangarap. Kasi nga, maraming may pangarap na natutupad na pero di pinanindigan. Ayan ang ginagawa ninyo. At congratulations to all TFT family na na-monetize na rin po sa Reels. Thank you so much. Next. Sabi ko nga sa inyo, tulungan at mag-enjoy lang. Next, TFT13, head co-founder. 12 pala, 12, sorry. TFT12, kabilang ko 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakit wala yan? TFT12 department. Nasaan ang head founder nito? TFT12 department? Head founder ng TFT12 nasaan? Paki-explain dito kung bakit wala yung head co-founder mo. Ayan. Dapat ganyan pala nga ginawa ko nung una. Andyan tayo, press 1. Hindi kayo nagpipress 1. Paano kayo mahatak? Inuubo ako. Ang ingay-ingay ko. Nasisira lalamunan ko. Dahil sa walang kakwenta-kwenta naman pagtatawag na hindi naman. Baka tinawag ng amo. Lagyan nyo ng absent. TFT12 department. TFT13. TFT13. Wala na yun na. Hindi na ako kailangan mag-amo. Bago susunod, wala na talaga man. Hindi ko na kailangan kayong persahin. Pakiusapan. Wala na. Iba na ngayon ang usapan. Kung ayaw ninyo, ayaw ko din. Ayan, mabuti pa ito si Mami Ken. Kung gusto ninyo, gusto nyo din. Sa inyo yan eh. Hindi para sa akin itong ginagawa ko. Kaya hindi ko kailangan isiksik at insert ang sarili ko sa kung ayaw ninyo. Yes, Mami Queen! Let's go! Ano yun? Ano ba yun? Ano ang kagaganap sa department ng TFT13 bilang isang head co-founder ka at ano ang trabaho ng isang head co-founder na tulad mo? Nasana kitang lated ko. Let's go! Ayun, naantay ko si Daddy Doc na matigok na. Charot. Ayan. Sorry ba sa mga pakiramdam ko pero pinilit ko lang pumunta. So ayan na trabaho ng isang head co-founder. So walang iba kundi magtatag at magbuo ng Daddy Doc Department 13 kung saan ako nabibilang. And then actually, diba nag-chat ako sa'yo lately ng isang araw ata about sa ano. So now, hindi naman kaila talaga sa amin, sa lahat namin sa Department 13 na dumadaan din talaga ngayon sa matinding pagsubok yung Department 13. Pero still, nandito pa rin kami. Kasamahan ko mga crowns na pinipilit or talagang nagpakatatag para itatag pa rin at hindi maiwan pa rin ang Department 13 since nakita nyo naman na lumalaban naman, sumasabay naman yung Department 13 sa mga traditional multi-PK. So, explain mo na. Huwag mo nang habaan ng explanation. Sabihin mo na kung ano nangyari. Okay, ang nangyayari kasi ngayon, so medyo talagang tagilid ang 13, so nagsisiwalaan yung mga members, alam mo naman yan, may mga umaalis, at hindi na rin namin masyadong maasikaso, yun yung totoo, since pare-pareho kami mga crowns na busy.
Yun nga, nakaraan nga is nagpa-meeting ako, tinanong ko sila kung ano ba, kaya pa ba namin matawanan itong mga trabaho na mayroon kami. Kasi nakikita ko nga na ang Department 13 talaga is medyo, yun nga, masasabi kong tagilid dahil nagsisiwalaan ng mga members. And actually, 8 months na kami, na 9 months na, pero hindi pa rin nabuo namin o hindi pa rin naayos-ayos yung first branch na binubuo namin. So, yun, nagpa-meeting ako, nagpatawag ako sa mga ka-crowns ko kung kaya pa ba namin, tinanong ko sila isa-isa kung kaya pa ba. So, may mga talagang ibang crowns na yun nga is sinasabing busy nga na ano sa mga oras nila. Yun nga ang problema talaga, yung time nila, hindi nila maibigay ng 100% dito. And then, mayroon na rin nagsabi Just sa to akin na clarify lang, ma'am. bababa, ganyan. Pero So, nung, anong silbi na kayo'y nagbuo? Yung sa crown ninyo, sino yung mga crown na yan na wala na talaga kayong pag-asa, especially Department of TF13, no? Well, ang masasabi ko lang, bakit ito'y hinayaan ng inyong head founders na magkaganyan? actually, hindi naman masasabing hinahayaan kasi nakikita yun na naman kahit naman sabi ko nga na sa ano talaga kami tagilid pero still nakikisabay pa rin or nakakasabay pa rin kami Sige, sa anong mayroon sa explain Department ko sa iyo, 13 May, pa. kung bakit yung sinasabing hinahayaan. Before na magkaroon ng maliit na butas, tinatakpan ko na yan as a head leader. Before tayo magkaroon ng isang malaking problema or malaking crack o pagkakasira sa ating organisasyon, tinatabunan ko, tinaayos ko na yan. Maliit pa lang. So, hindi na syempre, alam ko nung una, may isang crown na hindi na nakakapag-comply. Tanggalin ko na, palitan ko na. O di kaya naman, mas mag-create ako ng maraming crown na pwedeng tabunan ng problema niya. At higit sa lang, napaka-busy na nito. At kung ako man ang head founder na to ay busy, anong gagawin ko? Kumuha ko talaga ng isang taong mag-handle ng Department TF13 as long na ako ay mayroong time, tuturuan ko siya para maging isang head leader ng Department 13. Sayang naman ang inyong in-spend na time at oras. At kahit lumaban pa kayo, so yun yung problema, at kahit lumaban pa kayo ng yun yung lumaban, problema hindi nyo ito aapulain itong problema na ito at hindi nyo ito isi-settle. Ang problema na ito, walang mangyayari sa inyo. Alam nyo kung bakit? Pinanghiwakan nyo kasi yung posisyon eh. Alam nyo kung halimbawa isinir nyo yan, nag-training kayo, nagturo kayo, magagaling naman kayo eh. Sa totoo lang, magaling si Daddy Doc, believe ako dyan. Kulang sa inyo is magturo ng taong papalit sa inyo. Ako gustong-gusto kong magturo ng taong papalit sa akin. Kasi the end of the day, hindi ko sure kung okay pa ba ako. Hindi ko sure kung nandito pa rin pa ba ako. Gusto ko ang aking itinayot at pinag-aksiyan ko ng oras, inispendan ko ng pera, inispendan ko ng maraming time ay nandyan at buhay pa rin. Sana ganun yung mindset natin. Well, pag-usapan ninyo yan, meron naman nakamonitor dyan kung anong magagawa, may magagawa pa bang paraan o tanggalin na natin yung Department 13, nasa sa inyo naman yun. Kayo naman ang pagdidesisyonin ko. No, yun nga, napag-usapan na rin namin ni Daddy Doc. Sabi ko, i-open ko ba sa'yo or itong mga problema? So, since sabi niya nga, pwede naman i-open sa'yo at least para makakuha kami ng and then, sabi ko nga, ilang araw na rin kasi ako may tanong kaso, so sabi ko sa kanila, napag-isipan ko. Kasi talaga kumbaga is nagdesisyon na rin kami sana talaga na bababa. So, yun. Pero sabi ko nga, sayang naman, susukuan naman ng Department 13 since kami ang nagbuo nito nila Daddy Doc. Malaki na rin yung hirap na inilaan namin dito yung oras namin. So, sabi ko mag-iisang taon na kami. Ngayon pa ba kami susuko? Kaya sabi ko kay Daddy Doc, ituloy natin to. Siguro ang gagawin natin ngayon is pagpokusan natin, bigyan natin ng oras para makapag-recruit, para makapaglagay ng bibigyan ko tao. kayo ng mga counting tip. Gawin ninyo to at ipapamonitor ko rin kayo sa ilit kung ginagawa nyo ito. Well, total, mga busy kayong lahat. Mag-train kayo ng mga katulad ninyo at pagkatapos i-recommenda nyo sa akin, magkaroon kayo ng tigdadalawang officers. Like for example, head co-founder Queen, meron ka ng kapalit. Head founder Doc, mayroon ka ng kapalit. Mag-train kayo dyan at pagkatapos nandyan kayo bilang isang mga superior nila, huwag niyong pakialaman kung anong mangyayaring diskarte nila kapag sila'y nakapasok na as a crowd leader. Kapag sila'y nakapasa na as a crowd leader. Para pagkatapos noon, kung sakaling kayo ay bumalik sa pagiging active ulit, sisiguraduhin 2-3 beses kayong lalakas kasi nagtutulungan pa kayo lalo.
Ngayon, ganyan ang gawin ninyo at ipapamonitor namin kayo sa elite kung yan ay nagagawa. Yun ang unahin ninyo at huwag nyo munang isipin kung anong gagawin ninyo na like for example, sa pagkita-kita, kung ano-ano, mag-focus muna kayo dyan. Isa lang muna ang pagpukusan ninyo. Huwag nyo din pagpukusan yung kailan kayo mag-iisang taon, ano ba ang dapat naming gawin, magbibigay ba kami ng matinding pasabog sa TFT family. Sigurado ako, kapag kayo ay dadako sa isang taon, anibersaryo o pangalawang taon, kung kayo ay malakas, kahit wala kayong pasabog, kilala kayo. Yung iba kasi, mga teams, department, gumagawa ng mga pasabog na mapagpakita lang na sila ay active, malakas, nagkikita-kita, pero pagdating sa ganitong gathering in Facebook Live, FB Bigo Live, is automatically walang masabi at walang maibigay na update. So, syempre, isa yun sa mga dapat nating pagpukusan. Total, nasabi nyo na lumalaban at sabi mo rin na malaki na ang inaksayan ninyong oras, na in-spend ninyong oras dyan. So, huwag nyong aksayin kasi sayang. Sabi ko nga, pinapaganda pa lalo ni Bigo yung Bigo Live. Ngayon, darating yung time na bakit? Kasi ang kupad-kupad natin eh. Ayoko lang kasi kayong pakialaman kasi nung una pa lang pinangakuan ko na kayo na huwag ka kayong pakialaman. Pero naiisip ko na nahihirapan na ang isang departamento. Nahihirapan na ang TFT family. Paulit-ulit na lang. Sayang. So, nag-isip na ako ng paraan para lahat ng department, not only your department, hindi lang sa inyong department, marami pa kaming tinitingnan na departamento na kailangan naming i-monitor at ayusin. So, nandyan si Mami Shane sa inyo na nagmo-monitor tsaka si Mami Sebi. So, ang gagawin natin kung ano yung plano ninyo about doon, total nakapag-decide na kayo na hindi kayo bababa at ipagpapatuloy ninyo ang inyong sinimulan kasi sa inyo naman total yan. Ngayon, yung pinakang tip ko sa inyo, kung alam ko ang kulang dito, is crown leader. Yan ang number one kulang sa inyo. Aminado po kami doon. Kapag kayo ay 10 aktibo na crown leader, wala nang eme-eme. Kapag kayo ay 10 crown leader na magagaling, wala nang eme-eme. Kapag kayo ay 10 crown leader na mahuhusay at kayang magtayo ng isang departamento, 10 department ang kaya nyong itayo. Ganon yung kasimple. Magkaroon kayo ng transparent sa bawat isang crown, respeto, at higit sa lahat, magmahalan. Huwag mo na isipin yung kung ano-ano, mga bagay. Let's go, Mi. Pwede na ka na bumaba. Thank you so much. Thank you, D. Thank you. Thank you sa lahat. Sayang kasi, 8 months na sila, guys. Isipin mo yan. Nasa 8 months na sila. Tapos, biglang magkakaroon ng ganong problema. Siyempre, alam nyo naman na hindi po tayo nagpunta sa TFT family o si Daddy James ay naging mahigpit sa inyo. Si Daddy James ay nakialam sa inyo para sirain ang department nyo. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Pero yung totoo, kung ako ay nakikialam before sa TFT 13, hindi magkakaganyan yan kasi hihigpitan ko talaga yan si Daddy Doc. Real talk yun. Magaling yan mga yan, magagaling yan. Pero kapag naalala ninyo, kapag hindi ko kayo pinakialam at hindi ko kayo hinigpitan, nakakampante tayo. Pero yung iba na hindi nakakaintindi sa akin, feeling nila sinasakal ko kayo. Naalala nyo ang TFT1 department? TFT5 department? Kahit ang TFT6 na yan. Maniwala kayo, kahit sa TFT8 department, ganyan maghigpit si Mami Shane sa kanila. Pero yung totoo, lumalakas ang isang departamento. Dati ang higpit-higpit ko sa TFT4. Pinabayaan ko ang TFT4 dahil sa respeto ko kay Daddy Tregan. Respeto ko kay Mami V-Friend. Pero ang TFT4 malakas pero hindi ganun kalakas. Equivalent pa rin yan ng isang branches, not only department. Kaya ako sana, kung hindi nyo kayang maintindihan, ipapaintindi ko sa inyo. To see is to believe. Kung ano yung nakikita ninyo, yan ang totoo. Kaya kung halimbawa na kayo ay nagagalit at naiinis sa akin, sa mga bagay na ganito, huwag niyo masana kayong mainis. Ginagawa ko lang ito para sa inyo. Naglalaan ako ng time at oras para sa inyo. Alam niyo yan.
Hindi lang ito from TFT13. Sa lahat ito ng departamento. Huwag kayong mainis kung kayo higpitan ko. Diyan ko kayo sinusukat kung gaano ba kayo kalakas at hanggang saan ba kayo. At kapag halimbawang sumuko na kayo, hindi pa rin ako nagagalit. Magalit ka ng magalit sa akin. I don't care. Makita lang kita kung hanggang saan ka. Eh ano naman kung umalis ka ng TFT family dahil sa galit mo sa akin? Kesa naman umasa kami at mag-aksaya ka ng oras mo. Magpakamartir ka sa TFT family na wala naman sa diskarte. Kulang ka naman sa pagpupursige. Walang mangyayari sa atin. Ako, nakatingin lang ako kung hahayaan ko lang ang TFT na ganito, malamang wala nang mangyayari sa atin. Mawawasak at madisira ang buong departamento. Matitira dyan, matitibay na lang. Pero wag naman sana tayong dumating sa ganon. Hindi pa natin natutupad yung ating pinapangarap. Hindi pa natin natutupad ang stable mindset, ang stable department, at stable TFT family. Wala pa. Yung mga pagkikita, ginagawa natin, extra na lang yan, mga lods. Hindi yan totally ang totoong pangarap namin. At sa mga natatakot na lumawak at lumaki ang TFT family, talagang nakakatakot. Saan ka makakakita na binuo lang sa Bigo Live na umabot ng 20 mil na tao? Loyal at mayroong paninindigan. Loyal at disiplinado. Masyadong malaki ang organisasyon na ito. Mahirap itong i-handle ng mag-isa lang. Kaya kayong mga elite, head founders, crown leaders, ang pinagpupukusan namin ngayon. Kasi kayo ang wala na kaming ibang aasahan. Mag-handle ng 64 founders. Mag-handle ng 64 head co-founders. Mag-handle ng 64 moderator. Mag-handle ng 64 muse, escort. Napakarami niyan guys, sobra. Magturo ng lahat ng miyembro. Reserve para pumalit sa atin. Tandaan niyo po yan. Kaya huwag kayong magsawa. At huwag kayong, yung mga nakukuha ngayon ng TFT1, wala pa yan sa 1/4. Yung nakakuha ni Daddy Juan ngayon kung gaano na siya kalakas, wala pa yan sa 1/4. Kung sinasabi niyong malakas ang TFT1, palagi kong nabubukang bibig, wala pa yan sa 1/4. Baka mamaya kasi wala pa pala kami sa 1/4. Paano pa kaya kapag yun ang ibig kong sabihin? Doon kayo mag-celebrate kapag nakuha nyo na yan. At least aware kayo. Department of TFT14, nandyan po ba? Hindi na matuloy-tuloy yung pagsiseryoso natin dito. Not available. Department of TFT15. May sakit. Department of TFT16. Just to clarify this guy. Wait lang. Pew pew. Saglit lang meron lang akong itatanong. Founder Noel ng Department of TFT16, press 1. Founder Noel ng TFT16, press 1. Meron lang ako itatanong. Department of TFT16 head co-founders and Founder Noel ng TFT16, press 1 po. Pew pew.
Ang haba-haba, ang hirap mag-scroll. Ito na, ini-invite na kita. Pew pew. Umakyat ka. Hello, open cam? Ayun, si Daddy Noel. Okay. Good evening. Pew pew. Hello, good evening, Daddy Noel. Nasaan ang inyong head co-founder? Wala pa. Wala pa ba? Pakisabihan po. Ayan, dyan na pala. Sige na, Bago baba ka lang. na. Nandiyan na pala si head co-founder Rose. Thank you so much, Daddy Noel. Yan. Basta mga Noel, mga gwapo yan. Shoutout dyan sa mga Noel ang pangalan. Mga pogi yan. Okay. Ayun. Okay. Ay. Oh. Ano lang kaganapan at anong ginagawa ng isang head co-founder? Sana sasakupan mo. Ang kaganapan po, good evening po sa lahat po. Ang kaganapan po sa Department 16, actually po, kakailik lang po sa akin bilang isang co-founder, mga 2 linggo pa lang po or 1 linggo mahigit po di. Actually po, ang aming team ay nasa 55, pero nag-uumpisa na po kami nag-o-open sa pangalawang, ano po, sa building po di. So, ang inano namin pinag-uusapan na kami po na mga officer na magtutulungan para po mag-recruit na mas maparami pa ang aming member dahil sa ngayon ay kunti pa lang. Mayroong bumababa pero mayroon umaakyat. At ang inaano po namin na kahit ito ay kaunti lang, ngunit sana po ay manatiling matatag at lagi pong Tapusin ko na doon, Mami, bilang isang head co-founder, hindi kayo laging bumabase sa manatili at matatag. Walang sana all. Alam nyo yan. Wala kayong sana all. Ang sana all ay hindi sigurado yon. Kaya kung halimbawa gusto nyo talagang maging fix yan, hindi lang tayo bumabase sa kung ano-ano lang. Marami nang nangyari. I promise you me, hindi lang 100 tao ang nagsabi sa akin, Daddy, okay na kami sa ganyan. Loyal silang lahat, Daddy. Mahal na mahal nila yung team ko. Ganyan-ganyan. Active sila pag tinatawag mo nandyan lang. Real talk, 100 tao. Mag-self-mute ka dyan, maingay. Real talk, 100 tao na nagsabi niyan pero walang nagtagumpay. Kung kayo'y 20 tao, hindi nyo na kailangan, walang na mag-recruit kasi okay na kayo doon, halimbawa. Kontento na kayo. Salitang kontento. Darating yung point, magka-problema yung isa. Pangalawa, mahahawa yung isa. Pangatlo, magagaya si pangatlo. Pang-apat, hawa-hawa na kayo. Hanggang sa ang dating magkaibigan at ang dating loyal sa isa't isa ay magkakawalaan. Walang forever. Anong dapat natin gawin bilang isang head co-founder ako? Pew pew. Gagawa talaga ako ng way. Para mas matayo namin, hindi ako babase sa ganito. Pew Hindi pew. ako magbabase lang sa ganyan lang. Bilang isang head co-founder, gagawa talaga ako ng diskarte kung paano ba. Kung kulang ako sa kaalaman, magtatanong ako kay Mami Shane, magtatanong ako dito sa mga, ano ba ang pwede kong gawin sa pagtatayo nito. Pagkatapos nun, pag sinabihan ka at biniriefing ka ng mga Crown Elite or ng kahit na sino diyang head founders o kay Daddy Toby ka lumapit, i-apply mo sa sarili mo, Mi. Kasi humingi ka ng tulong at mentor sa isang tao at mini-mentor mo siya at humingi ka ng tulong sa kanya, i-apply mo sa sarili mo para matupad yon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kung halimbawa na humingi ka ng tulong sa isang tao
Gawin mo yan mismo sa sarili mo kasi binigyan ka na ng tulong diskarte para sa'yo. Huwag sana natin yon kalimutan. Nasa posisyon ka. Mayroon kang karapatan. Pew pew. Gawin mo yon para sa inyong nasasakupan. Huwag tayong makontento na kung ano lang ang meron. Sabi ko nga sa isang kasamahan ko, Pew pew. hindi ka pa sikat, pero expired ka na. Kaya ganyan ang mangyayari sa inyo. Hindi kayo lumakas, pero pabulok na kayo. Huwag sana tayong bumasi sa ganon. Dapat, kailangan kayo ang 16 department, tama? Pew pew. Kailangan, dapat, palagi ninyong iniisip ito, na dapat ninyong itaguyod. Hindi yung, ay daddy, kasi, ano lang kami dito. No! Dapat hindi kayo nakokontento. Kasi sa oras na hindi kayo sa oras na makontento kayo, tatama rin na kayo diyan. Overconfident na kayo eh. Pero sa oras na overconfident na kayo, hindi niyo nakikita na kayo pala ay wala na palang binatbat sa iba. Na kayo pala ay mahina na yung palang mga inaasahan mo ay wala na. Ngayon, kapag bubuo kayo ng isang department, branches, inuuna muna ang team. Kapag kayo'y nakawalong teams na binuo, saka nyo gawin yung pangalawang branches. At pagkatapos na binuo nyo na yung 16 teams na yon at nakatapos na kayo ng 2 branches, i-maintain nyo muna. Kausapin mo kung sino na ang taong makakatulong sa inyo. Hindi na lang kayo ang gagalaw. Kasi sa oras na kayo ang gumalaw hanggang doon sa pagpapataas at yung tao na nagpapagalaw na yun ay nawala, sisiguraduhin ko sa iyo 100%, 102%, mawawala din yung mga nirecruit niya. Kasi umikot lang siya doon sa taong nag-recruit sa kanya. Dito sa TFT Family, share. Pew pew. Share your blessing, share your talent, i-share mo lahat. Pagkakataon yung i-share yan. Palawakin. Alam niyo kung paano magpalawak, Mi? Ang paano magpalawak. Nagtutulungan po kami. Paano magpalawak? Nagtutulungan po kami. Magtulungan? Kasama yan? Nagtutulungan po Paano kami. magpalawak? Opo. Kung ano yung kaalaman mo, Mi, ipasa mo sa iba. Ipagtiwala mo. Hindi tayo porkit sa head co-founder ako, ikaw na isang founder ka, ikaw na isang moderator ka, wala ka sa posisyon ko. You don't have any idea. Ako lang ang masusunod. Hindi ganon. Kung gusto nyong palawakin ang inyong departamento, makiusap kayo sa member ninyo na tulungan kayo. Pew pew. Tandaan nyo po yan. Makiusap kayo sa member ninyo na tulungan kayo. Well, mapapanood nyo to sa Facebook, mapapanood nyo to sa YouTube. Ang ating meeting ay kahit inyong sari-sariwain. Para at least alam ninyong lahat. Opo. Yung mga hindi nagtatanong, yung mga kailangan magtanong, yung mga absent, papuntahin mo doon. Sa Facebook or sa YouTube. Manood siya doon, tapusin niya kung anong pinag-usapan doon, ano ang bawat komento ni Daddy James at ng mga taong elite sa inyo. Ngayon, imo-monitor ka ni Daddy Philip. Titingnan, i-report kayo, imamarites kayo kung anong ginagawa ninyo. Huwag kayong magtampo sa kanya. Huwag kayong magalit kung halimbawang mali ang marites niya sa akin. Siya ang magkakaproblema doon. Pero kapag tama ang minarites niya at magkakaroon ng complex sa inyo yon, huwag din kayong magalit. Pew pew. Kasi ginagawa lang niya ang trabaho niya. Trabaho niya yon. At hindi yun para sa kanya, kundi para sa inyo. Parang isang magulang. Ang magulang ay palaging nagbibigay ng payo, naghihigpit sa mga anak para di makagawa ng kalokohan, pero ang ginagawa ng mga anak, nagagalit pa sa magulang, naiinis pa, nagre-rebelde pa, dahil akala nila, sinasakal na sila, pero di nila alam, kapakanan lang nila ang iniisip nila. Yun ang totoo.
Ngayon, alam nyo na. Yes po. Baba ka na, Mami Rose. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Muse ng Department of TFT1. Muse. Press 1. Unavailable? Department of TFT1. Head Advisor. Wala. Department of TFT2, Head Advisor. Pew pew. Absent TFT1 ha, Head Advisor ha. Daddy Jack. Susuka ako ha. Siguro na-ulcer ako. Department of TFT2, Head Advisor, andyan po ba? Ang tahirap naman na rin mga kausap na rin mga ari. Hindi mo lang mag-comment doon. Wala kasi kayong transparency. Oh, wala. Comment! No, wala na para mabilis tayo. Ang dami natin mga Lodi. TFT2 TFT3 Department Head Advisor andyan. TFT3 Head Advisor. Pew pew. Oh, absent din. TFT4, meron ba? Advisor. Oh, TFT4, wala din. Puro absent na yan. Anong nangyayari dyan? Pukpukin natin talaga dyan na head founder. Patanggal na natin yung mga hindi nakaka-attend. TFT5! Nasa work. TFT6! Pew pew. Kayo, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, ang inyong head founders ay mga tukmol. Alam niyo mga tukmol? Mga tukmol ang inyong head founder, maniwala kayo sa akin. Ako, bilang isang head founder, sa loob ng isang buwan, isang oras, how many hours meron sa loob ng isang buwan? How many hours meron sa loob ng isang araw? Pew pew. Pero yung pagpa-meeting natin na ito, ang sasabihin nyo may trabaho? Bakit hindi nyo man lang yung pinaglaanan? Pew pew. Kung talagang busy sa trabaho at hindi makakapag mag-replace agad. Kaya kayo ina-allowed ng magtigdadalawa. Ina-allowed ko ang crowd leader ay 2 head founder, 2 head co-founder, 2 advisor. Purpose for what? Purpose kung halimbawa magpa-meeting tayo, may makaka-attend man lang sa inyo. Pag nagpatawag tayo, may makaka-attend man lang sa inyo. Oh. Ay, hindi pwede sa akin yan. Hello, Dad. Good afternoon. Good evening, Philippines. O, sige na. Good evening, Philippines. Mamaya ka muna magsalita. Pew pew. Hindi pwede sa akin yung gano'n kung ako yung head founder ninyo, mga Lodi. Dad, sobrang hina yung ano ko, Dad. Yes po. Ha? Mahina ba ang boses ko? Malakas. Mahina yung net niya. Okay. Bumaba ka na dyan. Mahina net mo. Ligay ng absent. Sorry ha. Pew pew. Pew pew. Spokesperson tayo. Matik. Kailangan dapat palagi nating iniisip ang ating mga internet connection. Gusto mo mapaganda, Daddy Rick, ang department natin? Gusto mo mapaganda, Daddy Toby?
Gusto niyo mapalakas ang lahat ng TFT family? Mahal niyo TFT. Gawin natin to ng maayos. TFT1, hindi ko alam. Malakas man sila, pero kung may mga ganyang gap ang Department of TFT1, wala akong sisinuhin. Maniwala kayo sa akin. Kahit malakas pa kayo kung halimbawa ganyan na wala tayong pag-comply. I'm so sorry to say that. Hindi ako nakikipagbiruan. Alam niyo yan, sarili niyo. Kailangan natin yan. Next, Department of TFT7. Head Advisor. Wala kaming head advisor. O, di ba? Hindi nyo alam na si Daddy Habagat ang head advisor ng TFT family? Head advisor din si Lola Kay, pero isa rin yan sa head advisor. Hindi nyo maintindihan kung bakit di kayo nabubuo. Pew pew. Assignment ng lahat ng mga crown leader yan ngayon. I-note mo yan, Daddy Jack, sa elite. Before mag-start ng meeting ni Mommy Shane sa susunod na linggo, para sa mga elite, siguraduhin nyo Pew pew. na may mga kumpleto na mga head crown na sila. At siguraduhin nila na pumasok yon sa screening before nila iluklok. Magrekomenda na kayo. Kasi sa susunod na magpa-meeting at walang nai-rekomenda ang mga elite, ipapatawag namin ang department mo. Maniwala ka. Hindi para sa akin yan. Kung nahihigpitan kayo, alis! Kung ayaw ninyo na, alis! Walang problema sa amin. Kasi alam niyo kung bakit? Hindi naman ako nag-aksaya ng oras dito. Ayoko na dumating sa point, ganyan lang kayo. Kaya ginagawa natin ito, para sa inyo ito. Ngayon, tinan mo ang TFT13. Nawala. Nalugtos. Oh, pero lumalaban. Kayo na mayroong nakaka-recover na, huwag niyong aksayahin yan. Wala ang Department 7. Department of TFT8. Nasusuka ako Inuubo ako, nasusuka ako. Hindi ko alam kung ano na yung nararamdaman ko. Department of TFT8. Wala, absent. Ayaw ko magmura, ayaw ko magalit. Promise. Dalawang beses nang wala ang TFT1 ha. Dalawang beses na rin wala ang TFT8. Dalawang beses na rin wala ang TFT5. Kung alin pa yung mga malalakas na team, sila pa yung wala. Okay. Department of TFT9. Nine? Head Advisor Smiley. Ano ang trabaho mo bilang isang Head Advisor sa Department of TFT9, Mami? Let's go. Trabaho ko po bilang isang advisor mag-advise po dun sa mga member namin sa mga team po na hawak ko. So kagaya po nung isang beses na nagkaroon po kami ng mot-mot, nakita ko po yung nangyari po sa anniversary sa mansari po nila, so wala po silang alam gawin. So hindi po nila alam kung ano yung sasabihin nila dun sa mansari nila, kaya medyo napagsabihan ko po sila ng hindi rin maganda. So sabi ko nga po sa kanila, kung hindi sila marunong sumunod or hindi sila marunong umispeto dun sa founder nila at sa guardian nila, malaya po silang makakaalis. Hindi po namin kailangan ng mga member doon na pasaway. You know what? Deserve mo itong sasabihin ko sa inyo. May kakulangan ka. Before kayo magpasok ng mga members ninyo, binibriefing nyo ng maayos yan. Bago kayo dumating sa mutmot ng mga ganyan, malamang sa malamang maayos na yung mga yan.
Hindi nyo kailangan i-blame ang ibang tao kung kayo mismong may kakulangan. It's so unfair. Wala silang briefing na nakuha sa isang head advisor at head crown leader na mga tulad ninyo. Pero bakit kailangan yung i-blame yung mga taong hindi man lang nakaranas na sila ay i-briefing at pagtuunan ng pansin? Napaka-unfair nun. Correct me if Opo, I'm di, wrong. accept naman po yun. Mali. Yes po, di. Tama naman po yun. So, kaya nga po ngayon, doon lang naman po sa isang team na hawak ko. So, sa team po na isa, is okay naman kasi po,